Sana'y di tapos na ang lahat, dito pa rin ako. Heto nakatulad sa mundo, sa mundo. Di mo maiisip, di mo makikita, mga pangarap ko para sa'yo, para sa'yo. Hindi ko maisip kung wala ka. Sa buhay ko. Salamat. Nakakatuwa si Chap. Oh my God. You know what? That always gets me. A son that still kisses his daddy. Even if binata na siya. Always. Okay. Parang si Chap, parang si Christian na hindi, ano? Si Christian na mas madimples at saka mas napaka-smiling na face. Ayan. Sabi na, you know, I have to share with you. And I love your song. I love your voice. Thank you. Anong palang title nun? Kung wala ka. Kung wala ka, that's your solo na. Ano, that's from the first album of Hale. Ang galing. Okay. Kasi kanina, I was telling your dad, sabi po, ang galing, nakakatuwa. Tapos he was so proud. Ang sabi niya sa akin, bait-bait niyan, sobra. Napakabait daw talaga ng anak niya. Sabi ko, mabait ka kasi. Tsaka your mama's here, syempre. You know, this is kind of a surprise. Kasi ang pamilya niyo daw sa Davao, nung araw, naghirap daw kayo talaga, especially pagkamatay ng tatay mo. Yes, my father passed away 1977. Oo. Tapos walang naiwang kapera-pera. Kung hindi, 700 lang daw yata sa bulsa. Nung pumunta ako ng Maynila to pursue my dream. Yun ang baon mo. Yun ang baon ko. So, kokonti kami magkakapatid eh. Ilan? 14. Napaka-konti naman. Parang ano... ako ang eldest. Ikaw ang eldest. Yes, Pwede yes. bang maitanong anong kinamatay ng daddy mo? Cancer. Ayun, akala ko sakit sa puso dahil sa sobrang pagod. So, biro mo, lumuwas ka ng Maynila with 700 pesos only sa bulsa mo, pero alam mo na yung gusto mong maging. At yun ang pinunta mo dito. You were focused on that one thing. Yes. What steps did you take para makapasok sa songwriting? Saan ka lumapit? Ginawa ko na lahat. I had to go to different recording companies, submit my compositions. Ang daming rejection to the point of almost, gave up. Pero hindi pwede. At ito yung hindi ko makalimutan na experience, Nung nag-apply ako sa WIA Records, pinabalik ako ni Ramon Chuaying, sabi niya, nung in-interview ako, sabi niya, balik ka, next day, pag-usapan natin, mukhang, so I was so excited, baka may trabaho na ako finally, 6 months ako sa Manila, walang nangyari. Alam mo, pagbalik ko doon sa opisina, nasunog yung building. Yung araw na yun? Yes, totoong-totoo yan. Lagi yung kinikwento yan na yung point na yon, parang sabi ko... Sign ba ito? Sabi ko, parang hindi yata para sa akin to. So bumalik ako ng Davao, kasi meron akong ginawa doon. At puro kantsaw inaabot ko sa mga friends ko. Yan, papunta-punta ka ng Maynila, ganda na ng work mo dito. Nakasunog ka ng building. Oh, but sabi ko sa kanila, alam mo, ang nabideo ko salita, sabi ko, pare, tandaan nyo yan, di ako babalik ng Davao hanggang hindi ko makamit yung mga pangarap ko sa buhay. So you went back to Manila na naman? Went back to Manila.
Eventually, I got, hired by Weir Records as... Nakita kayo ulit ni Mr. Choi. Yes. Buo na ulit yung building. Nagtawanan. So, yun, pumasok na ako. During the time, pumutok na ang Boyfriends tsaka VST. Oh, lakas! Panahon ko yun! Panahon ng Mr. DJ yun! Sabi ni Ramon, gumawa ka ng grupo, kalabanin natin ang Boyfriends tsaka VST. So, ginawa ko yung Wadab. Kasama ko si Tato. Oo, naalala ko yung si Tato, man. Tato! Oh my God. Kasi si Tito Snapo kasama mo pa rin up to now. Ngayon, we have a band. It's called 70 Super Band. Okay, Nonay, as a father, inaasahan mo bang pumasok sa music industry si Champ? O the first time na he brought up the idea with you, nagulat ka? Actually, syempre deep in my heart, gusto ko talaga, mga anak ko, sumunod sa yapa ko. Kasi binuhay ko sila through my music. Right. But si Champ kasi, hindi ko nakitaan yung gagay ng sarili ko nung araw. High school pa lang, nasa banda na ako. Tapos kumakanta sa mga parties, sa mga ganon. Si Champ hindi. Hindi ko nga narinig kumakanta sa bahay yan. Pero alam ko... Kahit sa bahay, hindi ko narinig kumakanta yan. Pero alam ko, kasi mahilig ako mag-document ng mga boses ng anak ko. Maliit pa sila, nire-record ko na. Mahilig ako sa ganyan. Pinipicturean ko sila. So, I remember, 10 years old, lumapit sa akin yung sabi niya, Papa, meron akong ginawang kanta. So, nirecord ko sa cassette yun. Mayroong year, mayroong month, mayroong oras, may date. Okay. So, sabi ko, itong batang ito may potential. Pero hindi ko na follow up yon kasi busy sa pag-aaral. So, hindi ko talaga inisip na susunod sa yapa ko. Ang right after graduation, nakita ko yung nagbibihis, naka-necktie. Sabi ko sa mother niya, saan pupunta yan? Sabi niya, mag-a-apply daw ng trabaho. Nahihiya yata sa... Siyempre, ayaw niya siguro pabigat sa amin. Oo. So, nag-apply ng trabaho. Pagbalik niya, sabi ko, kumusta yung pag-apply mo? Okay naman ba? They will just call me back, blah, blah, blah. Then, out of the blue, I talked to him. Sabi ko, can we talk? Sabi niya. Sabi ko, di ba medyo mahilig ka sa gusto mong music? Why don't you pursue it? Medyo nahihiya pa siya, Sabi ko, wag mong isipin yung hiya o tulong sa bahay. Sabi ko, give yourself, ito ang ko talaga, give yourself 3 to 4 years. Pursue mo yung dream mo. Kung walang mangyari, maybe hindi para sa yan. Maghanap ka na ng ibang trabaho. Pero ano malay mo, baka makachamba tayo dyan. Saka bata pa siya eh. Oo. Ano ang pangarap mo for your own career? Right now, I'm really doing so much. I wanna explore my boundaries and just try to evolve from being a musician, from pagiging songwriter din, at yun. Ngayon, I have my own music company. Wow! Yes, I'm managing and producing artists. Ang galing naman. Anyway, Nonoy, may original song ka ba na nilikha nung nasa Davao ka pa? Meron daw at ang title nito ay Habang Tumatagal, Lalong Tumitibay. Yes, originally, sinulat ko sa Davao ito, English. Ang title nito, Someday Soon. So, nung nag-recording na kami ng album for Wadab, narinig ni Mon Toralba, yung dating hotdog lumipat sa Wadab, Simon. Sabi niya, pare, napakaganda ng melody nito. Gawa natin ng Tagalog lyrics. This would describe our band. And hindi lang sa banda, pati lahat ng mga relationships. Sana, yung parang ang banda natin habang tumatagal, lalong tumitibay. Tapos pwede rin i-apply sa friendship. Sa friendships, mag-asawa, mag-ina, sa pamilya, gano'n. Napakaganda naman. Okay, gusto ko sanang marinig yan. Pwede ba? Pwede. Mga kapatid, Mr. Nonoy Tan with his very own Champ! Woohoo! Alam mo ba, ikaw lamang ang tangi kong minamahal. Ang buhay kong ito ay nagkakulay ng dahil sa iyo. Take it away, my son.
Kung ikaw lumipad at wala sa'yong dumamay, tawagin ang pangalan ko. Asahan mo, nandyan lang ako. Pag tumatagal, lalong tumitibay ang pag-ibig na itong inaalay. Ito'y tunay.